Dito sa Pilipinas, makakabili ka ng motorsiklo nang wala kang nilalabas na pera gawa ng iba't ibang in-house financing options na ino-offer ng motorcycle dealers. Kaya naman, hindi nakakagulat na umaabot ng higit sa 60% ng nakarehistrong motor vehicle sa Pilipinas ay mga motorsiklo. Kadalasan, bukod sa ginagamit ang motorsiklo sa pangsariling pagbabiyahe, ginagamit din ang motorsiklo sa mga gawaing pangkabuhayan. Whether ito ay formal or informal motorcycle taxis o courier services. Tulad na lamang sa highly urbanized cities, makikita ang mga ride-hailing apps gaya ng Angkas o Joyride, tricycle sa iba't ibang barangay, at kung sa probinsya man, may mga habal-habal, Skylab, tricycad na pumapasada. Sa kasamaang palad, hindi lahat ng bumibili ng mga motorsiklo na nakafinancing ay nakakapagpatuloy sa pagbabayad buwan-buwan. Dahil dito, mapipilitan ang mga motorcycle dealers na i-repossess o kuning muli ang mga motorsiklo sa mga hindi nakakabayad. Isa sa motorcycle dealers na namamahagi ng ganitong financial options sa bawat Pilipino ay ang Unistar. Mula sa mahigit 250 branches ng Unistar sa buong Pilipinas, umaabot sa 3,000 motorcycle units per month ang kanilang nare-repossess. Ang repossessed motorcycles ay kadalasang binibenta nila uli at ang presyo nito ay nakadepende sa kalagayan ng motorsiklo. Class A kapag halos walang sira at Class F kung sirang-sira na ang motorsiklo. Ang proseso ng pag-assess ng kalagayan ng isang motorsiklo ay nagtatalaga ng 1 man-hour kada motorsiklo. Ibig sabihin, 3,000 man-hours ang kailangan ng Unistar para masuri ang lahat ng kanilang nare-repossess sa isang buwan. Upang maibsan at mapabilis ang proseso ng pagsusuri ng repossessed motorcycle, ang Asian Institute of Management kasama ang Unistar Credit and Finance Corporation sa pamamagitan ng DOST Cradle Program, aming dinidevelop ang Automated Repossessed Motorcycle Assessment System o ARMAS gamit ang Artificial Intelligence at Machine Learning. Gagamitin ng ARMAS upang masuri ang kalagayan at halaga ng motorsiklo sa isang automated na paraan. Upang malikha ang ARMAS, kami ay nangolekta ng libo-libong larawan ng harap, likod, kaliwa at kanang bahagi ng motorsiklo at kinuha ang tunog ng makina nito kasama ng iba't ibang detalye tulad ng brand, model, at edad ng motorsiklo. Ginamit ang mga ito upang patutunan ng ARMAS ang pattern na nagsasabi kung ano ang class ng motorsiklo. Kapag na-train na ang ARMAS, kailangan muna siguraduhin kung tama ba ang pagtukoy nito sa mga motorsiklong hindi pa niya nakikita. Dito na pumapasok ang evaluation na ginawa namin. Kapag natukoy na natin, nakatanggap-tanggap na ang performance ng ARMAS, ito ay pwede na agad i-deploy sa ating dashboard. Ang paggamit ng dashboard ay ini-envision namin na simpleng pag-upload ng user ng mga larawang kaliwa, kanan, harap, likod, tunog ng makina at iba pang detalye ng motorsiklo. Matapos ang ilang sandali, matutukoy na ng ARMAS ang class ng motorsiklo. Mula sa 1 man-hour per unit, ang proseso ng pag-assess ay tatagal na lamang ng ilang segundo. Ang ganitong teknolohiya ay maaari ring magamit sa pagsusuri ng ibang klase ng sasakyan tulad ng bapor o eroplano. Pwede ring magamit ng ibang mga ahensya ng gobyerno tulad ng LTO o iba pang mga kumpanya. Magagamit rin ito ng mga mamimili ng second-hand na sasakyan upang masiguro na sila ay nakakakuha ng patas na presyo. Makakatulong ang Project ARMAS sa pagsulong ng ating bansa patungo sa paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng Artificial Intelligence upang masiguro ang isang maunlad at mayabong na kinabukasan.